Pag na may namatay dyan ng maraming massacre na rape mga bata, hindi kayo umiimik. Maya-maya pagdating ng mga tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Di ba kayo nakinabang? Di ba nakinabang ang mga babae nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan? Di ba importante sa atin ang buhay ng ating mga anak, ng ating mga pamilya? Nakinabang kayo. Nakinabang po ang Pilipino. dinipdip ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na basta isang kotse sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinipdip ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Kung naging alit yung pamilya mo, kamag-anak mo, choice nila. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice nila yan. Pero yung mga naging biktima ng mga yan, drug dealers, drug addicts, drug pushers, hindi mo nila choice na maging biktima. Lahat ng tao sa Pilipinas, kinukonsider kang hero dahil sa ginawa mo war on drugs. Lahat ng politician, sabi, Mr. President, sana ma-extend ang term ni Pangulong Duterte. Ngayon hindi ako may-ari ng pera ng Pilipinas at tao. Ginagawa ko lang talaga ang paraan para maligayahan ang lahat. Para kayo. Para sa tao. Kung nakinig ko sa speech, hindi ako presidente para sa mga mayaman. Because I hate you. Simple lang yan. Kaya ako nagmura. Napakabobo naman nila. Sa bawat sigaw, pangalan mo'y buhay pa. Hindi ka susukuan ng bayan. Ipaglalaban ka ng sambayanan. Tatay Digong, hawak kamay nating ipakita ang pagmamahal ng bawat Pilipino sa'yo. Ang laban mo'y laban din namin, hanggang hustisya ay makamit natin. Hindi ka nag-iisa, Tatay Digong. Ang pagmamahal ng bayan ay di matuloy.